corporate world, lugar kung saan ang mga extrovert na tao ang nagahari. Walang lugar dito ang mga introvert individuals. Christmas party, required kang mag Yummy. Ice cream good. team building, KJ ka pag hindi ka sumama. Mina, what's up? Here's something different. Finally, sa dagat na puno ng mga high school anime romance, nakakita na ako ng anime na sa corporate world ang setup. But I have to admit, medyo nakaramdam ako ng low-key anxiety dahil nakakakita ako ng Excel sheet sa oras ng supposed to be relaxation time ko. Bago ang lahat, sino sa inyo ang mga introvert na hindi makahindi sa mga pinagagawa sa kanila? Kasi mas madali ang gawin nila ang isang bagay kaysa makipag-usap at makipagtalo. Tipong pikit mata nyo na lang tatanggapin na ipapadala kayo sa Alaska. Kung ganyan kayo, baka makarelate kayo sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang anime na 365 Days to the Wedding. Isa sa mga anime na inilabas noong Fall 2024. Ang kwento nito ay about sa introvert na office worker na si Takuya. Hindi siya nag-i-stand out and siya yung tipo na palamuti lang sa loob ng opisina. Well, there's nothing wrong about that kasi sa totoong buhay naman mas okay yung low profile lang kaysa maging masyadong pabibo na akala mo tagapagmana ng kumpanya. Isang umaga may naging announcement ng kanilang manager na kinabiglan ng lahat. Exactly 1 year from now mag-i-expand ng kanilang company na isang travel agency at magkakaroon nito ng branch sa Alaska. Dahil dito, kailangan ng kumpanya magpadala ng tao para mag-manage ng nasabing branch na yon. I know malaking opportunity to at yung mga ganito is dapat pinag-iisipan ng mabuti. Pero, hello, it's Alaska. Kahit siguro kayo ang ma-offera ng pagkakataon maging branch manager doon, probably umatras din kayo. Dahil life-changing ang opportunity/obligation na to, hindi lahat isasama sa listahan ng mga potential candidates. Nasa high priority ng mga exempted ng mga may pamilya at asawa. Bilang single at living alone, kabado 20 itong si Takuya kasi unang-una malakas ang kutob niya na siya ang ipadadala sa Alaska dahil single at wala siyang pamilyang iintindihin. Then pangalawa, as I mentioned, introvert si Takuya na malamang sa malamang ay hindi makakatanggi once siya ang ma-offera na mag-move out sa Alaska. Down na itong si Takuya dahil mapipilitan siyang iwan ng kanyang pinakamamahal na pusa kasi alam naman natin na boomer mindset ng iba na hindi counted ang pets bilang pamilya. Lingit sa kalaman ni Takuya, hindi pala siya nag-iisa sa sitwasyon na to dahil sa parehong dilema rin pala ang kanyang office mate na si Rika. Gaya ni Takuya, socially awkward din itong si Rika na hindi rin masyado nag-i-stand out sa kanilang opisina. Wala rin siyang plano na magpadala sa Alaska kaso ang problema wala rin pamilya o asawa si Rika na pwedeng gamitin excuses para maging exempted. Modern problem requires modern solution. So, ang bright idea ni Rika ay ayain si Takuya na magpakasal sa loob ng 1 taon para pareho silang maalis sa mga potential na ipadadala sa Alaska. Kasi nga diba, ang mga may asawa ay automatic disqualify na sa mga ililipat ng Alaska. Ito yung mga example ng what will happen pag ginamit natin ang 100% ng ating utak or kung 1 taon ka maglalaro ng brain age araw-araw. May nakakaalala pa ba ng laro na yon? Mapupul kaya ng dalawang to ang pang-scam nila na to be honest, very unnecessary. Like kasi kung sa akin to mangyayari, napaka-basic lang na magiging response ko. Hindi, mali yan. So that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. May mga naglakas loob na kaya sa inyo dito na humindi sa utos ng mga boss nila? Kwento nyo nga sa ibaba. With that, well, yun lang.